Ang po of course, din katamo walang sawang susuportang kapatid kay Muslim community na pinangungunahan po ni Abro. Maraming salamat sa inyo, no? And of course, din po kay katamong BCM kay ni no po karakal. Kaya mo to mention betong meto. Po rin kay katamong Fantastic Four ang talo. Kaya reta po Fantastic Four ng Balibago. Gusto nga nakakit ko na sisikang yellow talaga eh. O reta Fantastic Four, paneli lang po kayabi. Apo po ikay, yapong auring, apo po yapong aida. Dakal salamat kayo, tsuka yung hindi susuporta. And of course, deta pong kayabi minandin mig house to house. Baloy lang po, kapalipal yan, pero tutugi kaya kami. Deta po siguro kilala ka na ako, pakilala nga po pasiba yung sarili ko. Ako po yung General Oscar David Albayalde. Dati pong chief na ng Philippine National Police, panahon na po ng former President Rodrigo Roa Duterte. Kung baluya po yung Senator Batungeni, kanya mag-retarya, ako pong mamalit kaya. Meto ko pong graduate Philippine Military Academy, kanyang 1986. Ba't po, pilit nila pagumpisan, nung pansinan nyo po, manibat din, pipilit ming pakilala pa mo ing sarili mi. Baloy po, ang Ilenyos, lalo na po gani, Barangay Pandan. Pumunang dili, malapit na po yung eleksyon. 20 days na mo. Importante po kasi, na dapat kilala yun lang, rin buboto yun. Importante yan po kasi nakikilalanin nyo yung mga binoboto nyo. Hindi yung basta-basta kayo bumoboto base sa apelyido o kaya base sa nakita nyo. No? Kasi po, masakit po yan, uling, ila na rin, istong may base kayo kay apelyido. The very reason po, bakit kami tatagal kami ngayon Panganita po kay Angeles, makatakman tamo pong bayong serbisyo. Tandaan nyo kay Angeles, mimiran Kenny, metong niyang political dynasty ma. Di kayo po maluwat na ko Kenny. Nandun nyo kayo po pakisabyan. Malibat po siguro, hanyang kayo muna ako magboto, metong adwalang apelido rin. Tatandaan nyo. Yan din po ini, tandaan nyo po, ang Ilenyos, taga-Pandan. Kapilang man po, masenso, alapang nagsalita, diyang nunga rin po, keti, bumyato, alapang nagsalita ni Metong, na atin niyang masanting idulot, inimiran a political dynasty. Gusto nga din pong political dynasty kay Metong nga lugar, tandaan nyo, yung lugar pong yan, never ya pong masenso. Gusto nga po may nasenso yung lugar ayan, then tao yan naman nasenso. Yan po yung rason kung bakit kami, dyan ko po ngening pag-asa. Ini pong laban na ini, mo po para kaya kami, para kaya natamo yung po. Yung laban pong ini, para sa kinabukasan ng mga anak natin. Nung tindam nyo po rin kay Karapyo, nga pong matsurang sinabi ra. Puros na pong programa, obra, sa masa niya yung ona, o tangkay, dyan talang pabalere, ang may alako, peglasak ng bale, king Margot, ang pong anunas, sa masa tayo po yung peace and order tamo, samantalang tayo po kaya katamong basura, at ilako tayo once and for all, yung pasakit, environmental thing ngayon. Paano yun po? Kasi po na kahit yung darandaman sa biyanda, tanya manala ko yan, nara, makanya nara, ala ko yan. Metong yamo po. Para ang putunayan nyo, nung anak ko miya o ali, subukan nyo kami. Diba? Kanya mo po, patunayan, nung apala ko miya o ali. Pero nung ngayon kayo sinubok, pinilit nyo rin, talagang paapala ko yan. 25 years siya pong bayaran yan. Common sense will tell you na susubok ka dito para maranasan mo kung totoo o hindi ang sinasabi. Tandaan niyo po yan. Batas totoo yan. Totoo po yan. Anong nangyayari? Kahit sa Senate, sa Congress, anong ginagawa sa batas natin? Binabago.
Di ba? Gawa na pong tao rin eh. Eh, ganda-gandang gawang tao, apaklita mo, aamenta mo. Manuala ko po? Ingeta mo mo po wagawa kayo eh. Na emya pa nga ko kayo, emya po abe kayo kayong batwa. Imbulan, alimya. Emya po apatok ng imbengin, ingal to. Kasi Diyos siya mo po yan. Diba? Pero lahat ng gawa ng tao, kayang baguhin ng tao. Nasa will lang po yan, yung tinatawag nating political will. Ang susi lang po dyan, ay kailangan tayo ay matuto at sumubok tayo ng mabagong liderato. Yun lang po yan. Yun lang po ang solusyon dyan. The only way, sabi ko nga po, tayo ay aasenso kapag natuto na ang mga bumuboto dito sa Pilipinas na iboto yung mga tamang tao. Tandaan po natin yan. Itanong po natin sa sarili natin, di pa po ba kayo nagsawa sa politika rito? Sa buong Pilipinas? Ano po ba nangyayari sa atin? Ano bang nangyayari sa atin ngayon? Puro ayuda. Di po ba? Ginawa natin puro ayuda. Pero pag nagkasakit po tayo, wala tayong pambayad ng hospital bill natin. Bakit? Dahil inubos yung pera natin sa PhilHealth. 90 billion ang naubos po dyan. Kinonvert to ayuda. Ngayon, ginagamit po yan na parang pang-vote buying ginagawa sa atin na para tayo pa ang may utang na loob. Oo ka ng oo, parang nakatanggap ka natin. Di ba? Tama po yan. Alam mo ate, wala pong masama dyan, tandaan natin dyan. Wala pong masama yan. Pero pakatandaan natin, yung ayudo na yan, yung tupad na yan, yung AICS na yan, yung AKAP na yan, lahat po yan nanggaling sa pera ng tao, taong bayan. Pera po ng gobyerno yan. Tandaan ninyo yan. Wala po tayong utang na loob. Dahil yan po ay kusa dapat binibigay. The problem is, binibigay po yan parang pinapautangan pa tayo ng loob. Obligasyon ng gobyerno, tandaan ninyo, na tulungan yung mga tao, lalo na yung mga taong naghihirap sa atin. Ang problema din sa atin, pinipili lang din kung sinong bibigyan ng ayuda. Di po ba? Ginawa po tayong namamalimos. Ginawa po tayong tamad. Imbis na yung ayuda na yan ay ginawa po na scholar at pinaaral yung mga anak natin para habang buhay tayong aasenso. Di po ba? Pero ayaw tayong umasenso. Para yan po ang kadahilanan para ikaw ay manatili sa political dynasty mo. The only way para ikaw po ay manatili dyan sa taas as a political dynasty, dapat lahat ng tao sa baba mo, lahat yan ay nagugutom. Lahat yan ay nanghihingi ng ayuda. Yan po ang sinanay sa atin. No? Kaya po kami, dito, pinapangako po namin, binibigay po namin sa inyo, iniiwanan namin sa inyo. Ngayon po, mga Team Albayalde, wala po kaming may bigay sa inyong tupad. Wala po kami talagang may bigay sa inyo na AX. Wala po kaming may bibigay sa inyong AKAP. Pero pag-upo namin sa July 1, 2025, lahat kayo aakapin namin. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi nakikita niyo po, nabanggit kasi ni Vice Amos kanina, yung mga ghost employees, no? Nakita niyo po, no? Yan ay 9 years niyo na pong sinubukan, yung mga tao na yan, no? 9 years. Tapos sinasabi niya, 21 years na. Magkano po ba sinasabi nila ang kanilang mga ghost employees? 200,000 each, sabi nila, no? 200,000 each, 10 po yan. So that's 2 million a month. Yung isa pong tao na sinasabi ni Vice Amos, 800,000 daw a month yung sa kanya. So that's 2.8 million a month. You think yung pong 2.8 million a month na yan, hindi pa kaya sapat yan sa pagbili natin ng bulak sa ONA? Ng gamot sa ONA?
Di ba? Hindi po ba kaya sapat yan para maramdaman ng mga senior citizen natin? Hindi po kaya sapat yan para maramdaman ng mga PWD natin? Hindi po kaya sapat yan para maramdaman ng mga single parent natin yan? 2.8 million po isang buwan yan. Isang buwan po yan. And yet, ngayon, punta ka sa una, pati bulak mo, bibilin mo. Di po ba? Ang masama dyan, paglabas mo, yung bulak na binili mo, nasa ilong mo na. Kasi patay ka na, nauna ka na. Samantalang ito nung pong unang-unang nagpaboto sa inyo yung mga yan. Di po ba? Nung unang-unang nagpaboto sa inyo yan. Kahit ikaw pa ang pinakamabantot na tao dito sa balat ng lupa, hinalikan ka niyan. Di ba? Inakap ka niyan. Pinangakuan ka niyan. Nakikamag-anak sa'yo yan. Sinabi niya sa'yo, ang lola ng lola ng lola mo, pinsan ng lola ng lola ng lola ko, sabihin niya. Di ba? Siguro magpinsan tayo, sabihin niya. Kung yan, nakikikamag-anak po sa inyo, bakit binigyan tayo ng pabigat na environmental fee? Bakit hindi inayos ang MONA? Bakit wala sila nung tinatawagan ng mga taga-Marcot at saka Alunas? Nasaan sila? Bakit pag pinuntahan mo sa City Hall, 5 oras ka nang nakapila, pagkatapos doon, sasabihin niya, wala pa hinahanap mo. Tingnan mo, experience ni Lola. Di ba? Di ba? Bakit noong una, nakikikamag-anak po sila? Di ba? Ang tanong ko sa inyo, mga taga-Pandan, isa lang po ang tanong sa inyo, iboboto niyo pa ba yung mga yan? Eh, Jim, talaga mag-isip naman po sa Euro tayo. Di po ba? Sino po ba ang ayaw ng pagbabago rito? Lahat tayo, naghahangad tayo ng pagbabago, tandaan ninyo. Kagaya po ng paghangad nilang pagbabago doon sa Pasig City. For 32 years, iisang apelyido ang humawak ng Pasig City. Noong 2019 po, sumubok si Vico Soto. Tinanim ng mga taga-Pasig sa utak nila, sa puso nila, nasusubok sila ng bago. Kahit ano bang ayuda, kahit ano bang pera, kahit magkano pera ang ibigay sa kanila. Sinubukan po nila si Vico Soto. Hindi po sila nagkamali. Meron pong tinatanggap ngayon yung mga senior citizen nila. Meron pong tinatanggap pare-pareho yung kanilang PWD. Yung mga single parent, masaya yung mga transport nila. Bakit dito? Meron po dito tayo na sinasabi nila na yung mga nagbubulag-bulagan pa, yung mga tumatanggap ng 1,000, 2,000 magpapapicture sa umaga, tapos isesend na doon. Yun yung mga JO na kung tawagin. Alam nyo po, kung ako tatanungin, wala pong masama yung JO. Ang masama po yung ghost employees eh. Yung JO, ang sa akin lang naman kung ikaw naka-JO ka at tumatanggap ka ng 1,000, dapat yung kapitbahay mo tumatanggap din ng 1,000. Pantay-pantay po dapat yan. Kung si Eva meron, dapat si Maria meron. Dahil pareho natin senior citizen. Wala po kaming sinabing tatanggalin namin yung JO na yan. Ang sinasabi po namin ay tatanggalin natin yung mga ghost employees na yan. Kasi sabi po nila, stricto daw ako. Totoo po yan. Stricto daw po ako. Totoo yan. Nakita nyo naman po siguro kung gaano ka-stricto ako nung sa TV. Diba? Araw-araw, nanggigising ng pulis. Pinagdidismiss ko yung mga pulis na natutulog-tulog. Diba? Dahil kailangan pong magtrabaho. Dahil kami, binabayaran kami ng gobyerno para pagsilbihan kayo. Ganyan din po, tandaan ninyo, ang mga binoto ninyo. Ako po'y naka 38 years sa public service as a police officer. Nasanay po akong nagseserbisyo sa tao. Hindi po ako nasanay na ang tao ang nagseserbisyo sa akin. Yan po ang isang public servant. Kaya tinawag tayo na public servant. Dapat po ang public servant ang nagseserbisyo sa tao. Tandaan po natin yan. Ang serbisyo publiko, hindi po nililimos yan. Kusang hinahatid po yan sa tao. Hindi
hindi po tayo dapat palaging makapalad ng makapalad harapin. Kailangan po turuda ka tamo, hindi ka tamo, mag-aral na rin anak tamo. Bang kanita po, sali setabye. Eya po, minsanan mo, tandaan nyo yung ayuda pong yan, minsanan niya mo po yan. Preparasyon niya po yan kay 2028 presidential election. May po pagtakan, o ba't nga ni do pamirin? O ba't nga ni do po pamirin? Kung takay pipilinan dapat ng nino jijanda. O ba't itang siping kong balela yun? Nga magkasakit siya. Magaraling anak na. O ba't siya ako? O yan po, yung kalaban tamo kasi yan Manabulag laburet ang aliwa pa kaya katamo. Magtutut-tuturan la, ulit tinanggap lamong ayuda. Masakit siya po, totoo yung laban. Sabi na kasi, mapera la. Mapera la rin kalaban. Dakala po pera kasi pera na rin gobyerno ing gagamitan ka. Sasabihan na po yung laban kay Tiangeles, bala mo David and Goliath siya. Pero utang ko po kaya kayo ninong may kasabot kang Goliath. Ayan na po yung Oscar David Albayalde. Yan na pong pag-asa tamo hindi ang Ilenios. Metong nga mo pong term nga doon kaya kayo. Minsan lang, patikim namin sa inyo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng serbisyo publiko. Yun lang po ang pinapangako namin sa inyo. Yung tunay na serbisyo publiko. Hindi po ako politikong tao. Isa po akong militar. Isa po akong naging chief PNP. Isa po akong nagserbisyo ng 38 years. Dito lang po sa Angeles na wala silang pakialam kahit sino ka pa. Kahit sino pa, sisiraan at sisiraan at sisiraan ka. Ganyan kadumi ang Angeles. Ang tanong ko sa inyo, yan ba ang gusto nyo mga manungkulan sa inyo? Diba? Narinig nyo po ba yung mga nandito nyo sa harap ng manira ni isang tao? May manira dito. Baka ipapakulong ko, kaya iiwanan ko. Kung may manira dito sa mga kasama ko, tandaan ninyo, palalayasin ko sa slate ko. Dito lang po sa Angeles, na after 38 years in the service, parang wala ka pang Alam nyo, sabi nga po nila, totoo yan, kasi 38 years naging 4-star ka na nga, sabi nila. Ba't ka pa po tatakbo at papasok sa maruming mundo ng politika?